Guys, gawan lang natin ng video yung yung pagkahaba-habang question ni Sir Bongkoy Lim sa US, nasa US siya. So grabe ang nanonood sa atin, nasa US, sa US, no. So ang haba ng niya dito, nag-effort talaga siyang i-type yung sa comment section. So sasagutin natin. Alam ko katanungan din ito ng lahat. So gawan natin ng video para para lahat masagot na, no? Kasi ang dami rin nagtatanong ng about sa ganitong mga sagot. So, shout out sa'yo, Sir Bongkoy Lim sa US. So, ito na, mga kasagutan sa mga tanong mo. Share ka naman, ma'am, ng strategies mo sa pag-i-invest. Sir, yung mga sa mga videos, guys, sinasabi ko na po doon kung paano yung mga strategies na ginagawa ko and kung kanino ko sila napanood. Kung gusto niyo malaman, mas malawak yung explanation about dun sa mga strategies na yun, is panoorin niyo din yung videos na mga pinanood ko. So malay mo iba yung pagkakaintindi natin, then mas maganda pa yung pagkakaintindi mo, and then mas effective pag in-apply mo sa sarili mong port. So ang pinanood ko is si Alex Once po, sir. I-search yung channel niya. Then, sabi pa niya dito, nag-start ako watching videos at hindi siya madali para sa isang walang experience sa stocks. Totoo po yun, sir. There is no shortcut. Hindi lang basta mamili ka sa malaking kumpanya like GMA to Go Globe. Maraming dapat aralin. Totoo po yun, sir. Ito pa nalaman ko sa ibang videos, kailangan alamin mo rin magbasa ng chart pattern. Totoo po yun, sir. Kailangan nyo malaman kung paano malaman. Bago kayo mag-trade, kailangan alamin nyo kung paano basahin ang mga pattern sa charting, kung paano ang charting, kung ano ba yung support and then the resistance, yung mga candlestick pattern. And then, meron pa dito isang katanungan dito sa ibang video. Sabi niya, Jack, ano ba yung pinaka-effective na indicators when it comes sa trading? Guys, ang sabi ni Alex Once, candlestick lang. Candlestick lang, alamin nyo lang yung support and then the resistance, pwede na. So, yun ang ginawa ko, which is true. Inalam ko lang kung saan ang support at resistance, okay na yun. Alam ko na kung saan ako bibili. Alam mo yung support at resistance ko, yun, maganda rin paliwanag ni Alex Once about dun sa sa support at saka yung resistance niya. And then yung RSI, Alex Once ko din yun na naintindihan yung RSI. And then meron pa ibang channel, yung si Trade ko to. Nakatagalog version din yun sa mga sa mga high school undergraduate dan. Si Trade ko to, yung Trade ko to pangalan ng channel niya. Panoorin nyo siya, inisa-isa niya bawat indicators, candlestick, volume, RSI. Marami pa yung mga indicators na inisa-isa niya, and then diniscuss niya about kung ano yung mga gamit ng mga indicators na yun. So, panoorin nyo siya, guys. Sa Instagram, may ginagamit sila mga chart at ito pa. Kailangan alamin ang mga tools muna bago gumuhit dun sa chart. Guys, you don't have to make guhit-guhit on those charts. Alam mo ba yung mga trader na, ang gagaling na mga trader na sabi nila, kailangan mong mag-aral ng technical analysis. Guys, ang technical analysis, layman's term ko lang ha, ang technical analysis is about hula analysis. Alam niyo yung ganun? Yun yung pagkakaintindi ko, yung mga veterans dyan, correct me if I'm wrong. Ang technical analysis is about hula analysis. Hindi mo naman talaga kahit kunyari ipakita sa iyo yung candlestick na hindi mo malalaman, hindi mo mapipredict kung ano yung susunod na galaw ng stocks. So you're going to make your technical analysis. You're going to make your hula analysis. So siguro yung mga newbie sabi nila, "Hay, ang hirap naman ng stock market, kailangan mo ng technical analysis. Hindi ko pa naman alam kung paano ang technical analysis." Hula analysis, guys. Yun ang pinaka-simplest na explanation sa technical analysis. So, ako, kunyari, nakatingin ako sa candlestick, and then dun sa candlestick, sa video ni Adam ko, kung mapapanood nyo ng video ni Adam ko, guys, binilug-bilugan na niya.
binilog-bilogan niya kung saan yung mga entry point, kung saan ka magbabay at saan ka magsesell at saan ka magkakatlos. Alam mo yung ganon. So, ang talino ko sa pag-trade or ang mga knowledge ko sa pag-trade is hindi ko siya nakuha sa isang videos or sa isang mentor. Sabi ko sa inyo, kay Adam ko nakita kung saan ako bibili, kung anong candle ako bibili, kung anong candle ako magsisell, at kung anong candle ako magsa-stop loss. So, advice ko sa mga newbies na manood lang ng mga videos. Maraming tutorial sa YouTube kung paano yung mga yung mga insights nila when it comes sa candlesticks. So, hintayin nyo pati na matuto ako, para ipakita ko din kung saan ako bumibili at saan ako nagsesell, saan ako nagkakatlos. So, sa ngayon kasi salat pa tayo sa kaalaman sa camera, paano natin ilalagay yung camera nga, sabi ko, yung kung paano i-project yung monitor. So, wait lang, konting tease na lang, malaman din natin kung paano gawin yung mga yun. So, ito pa. Kailangan alamin ang tools kung paano gumuhit dun sa chart. Guys, sa charting system ko, never akong naguhit. And inalam ko lang kung saan yung support resistance. Yun lang. And then yung RSI. Sabi ko sa inyo guys, walang indicator na magsasabi na tataas o bababa ang stocks. Ginagamit lang ang indicator para malaman natin kung saan tayo magbabay at saan tayo magsisell. Yun lang yun. Huwag niyong pasakitin ang ulo niyo sa pagbabasa ng mga charts na yan, yung pagguguhit. Hindi niyo kailangan alamin kung paano gumuhit. Ako nga is never ako nagguhit kasi anong alam ko sa computer? Hindi ko nga ini-explore yung mga tools na yan. Yung set up nyo lang, yung candlestick, kung ano yung setup ng candlestick na gamit nyo, kung yung moving average niya is naka 9, 20, yung mga ganun, 50, yung mga ganun. Yun lang isa-set up nyo, kung ano yung bumabagay sa strategy nyo, and then kung ano yung bumabagay sa time nyo. Yun lang yun. Hindi nyo kailangan aralin yung mga tools na yan. Ako, hanggang ngayon hindi ko pa alam kung ano yung mga tools, kung ano yung gamit ng mga mga fork na to, yung mga spider web na to. No. Yung mga Fibonacci, Darvas box. Hindi ko alam paano gumamit ng ganun. Ang inalam ko lang dito, alamin nyo kasi hindi na kailangan pero pag nasa sa inyo na kung i-explore nyo lahat. Pero ako, never kong in-explore yung mga ganyan. Trinay ko na, pero hindi kaya ng utak ko. Fibonacci, yung ganon. Darvas box, kung saan magplat-plat ng mga ganon. No. Ako hindi na. So, ang inalam ko lang is support resistance. Sabi nga ni Alex Onse, alamin mo lang ang support at resistance, pwede ka nang mag-trade. It's about you, on how you execute your trades. Wala yan sa charts. Wala yan sa galing sa technical analysis. Nasa mo yan. Tibay ng dibdib. Saan ka papasok at saan ka lalabas. Nasaan pa yung tanong ni sir? Sa madaling salita, dapat i-familiar muna kung paano gamitin ang tools and every icons doon sa charts, bukod pa doon sa mga analysis nila. Sa mga kabayan, huwag basta lumusong sa stocks dahil maubos ang pera nyo. Kung gusto nyo manood muna ng stick to 1 or 2 kung saan kayo komportable. Pwede. Pwede naman, hindi lang 1 or 2 or 3 or 4, 5. Katulad nga ang sinabi ko, sir, hindi po iisang videos lang ang napanood ko. So, iba't ibang video ko nakuha yung mga kaalaman ko sa mga indicators na gamit ko. Sa mga newbies, maraming tanong talaga. Bago lang ako sa stocks, zero experience ako sa stock market. Ako din po, zero experience ako. Nag-umpisa po ako sa wala. Unprofessional tayo, pero inaral natin sa sarili nating pamamaraan. Ano pa? Yung iba. So, ganun lang, sir. Huwag niyong pasakitin ang ulo niyo sa mga indicators, no?
At saka isa pa, ganito. Guys, ganito pati. Kunyari, yung niloloadin nyo is, yung charting system niya is ginaya nyo. Hindi yun mag-work sa inyo kasi magkaiba kayo ng appetite level. Hindi siya yung siya is aggressive siya, ikaw hindi, takot ka pa. So, hindi mag-work sa'yo, hindi gagana sa'yo yung strategy or yung mga ina-advise niya sa inyo. Kung gusto niyo matuto, dapat bigyan niyo ng time. Hindi yung gusto niyo lang matuto. So, I hope nasagot yung katanungan ni Sir. So, yun. Madami pa sa atin yung mga nag-send ng port nila kung nagtatanong ng mga tanong kung anong gagawin nila sa port nila, makakabawi pa ba yun? How I wish na matuto ako sa sa computer, lalo kung may magtuturo lang sana sa akin na maggawa ng ganito para at least yung yung kaalaman natin is mapalawak pa. Siguro, ang dami kong ginawang video. Ang hirap kasi sa atin, salat tayo sa kaalaman, no? So, matututo din ako, huwag kayong mag-alala. Then, gagawan natin ng mga videos, lahat ng mga katanungan nyo, para at least alam nyo. Tapos yung sinasabi ko sa inyo na kahit gaano kagaling yung mentor nyo, kung kayo na mag-i-execute ng trades nyo, is mahina ang loob nyo, wala din mangyayari. Kahit ibigay sa inyo, pinakamagandang indicator, pinaka-accurate na indicator on how to predict yung trajectory ng stock, kung mahina ang loob nyo na mag-execute, hindi nyo natatimingan kung saan yung tamang pagbabay, useless mga indicator na yan. Tapos kahit sabihin sa inyo, kahit napakagaling ang guru nyo, kung hindi nyo ini-execute ng maayos, hindi nyo pinaplano ng maayos ang mga trades nyo, wala din mangyayari. So, guys, ganun lang. Nood lang ng mga videos. And then, kalaunan, pag nagtagal, ako man din, nung una ako nanonood ng mga videos, sabi ko, hindi ko talaga kaya. Pero noon, sa dami na ng video na napanood ko, nagsama-sama yung mga yun sa utak ko. So, yun yung ginagamit ko ngayon na strategy. Gumawa ako ng sarili kong strategy base dun sa mga pinapanood ko na mga videos. Sinusunod ko lang naman kung anong sinasabi nila. Binigyan nila ako ng mga indicator na gagamitin ko. So, napanood ko sa mga videos nila. So, ina-apply ko sa sarili kong pamamaraan, and then effective naman. Although may mga time din na hindi talaga sumasang-ayon sa atin ang market, pero so far okay naman yung mga trades natin. So, yun sir. Okay na ba sa tanong? Thanks for watching and see you next video.